Tanong, kung papipiliin kayo, anong mas gusto ninyo? Air fryer o pagpiprito? Comment down below tapos share ko sa inyo yung thoughts ko. O teka, bago maghorumentado ang mga tao at sabihing pang-alta lamang daw ang content natin, eto, check ko ngayon sa Lazada kung magkano ang isang air fryer. Nasa average ito dito, 800 to 4,000 pesos, depende sa size. So kung pang isang tao, halimbawa, ito meron dito 1.5, pwede nyo i-divide by 12 yan. So nasa around 125 pesos a month ang magiging investment dito. Magkano mantika ngayon? Nasa 130 to 170 pesos ang isang litro. Mabuti kung tumagal yan ng isang buwan. Kung ang concern naman natin, konsumo sa kuryente, ang sabi po ng Meralco, lagay natin dito, nasa 3 hanggang 4 na piso ang pwedeng konsumo nito sa kuryente. Kaya kung ifa-factor po natin din yan sa paggamit ng air fryer para malaman po natin ang pwedeng gasto sa isang buwan kung lagi tayo gagamit ng air fryer. Pero hindi ko naman sinasabing lagi kayong gumamit yan. At hindi ko rin naman po sinasabing lagi kayong magprito, hindi ba? Pero anyway, since nagtanong na din naman kung alin ang mas okay, kung air fryer ba o pagpiprito, ang simpleng sagot dyan ay depende sa inyong tinitingnang factor. Sa presyo ba? Ayan, nandiyan po yung metrics. Kung health-wise ang inyong katanungan, definitely mas mababa po ang kalorya na makukuha ninyo mula sa mga pagkaing air-fried kaysa sa fried with oil. Bakit? Kasi syempre, air frying nga, hindi kayo gagamit ng mantika. Well, it would be a different story kung yung air fryer nga po ang gamit niyo pero maglalagay kayo ng pamahid ng mantika, di ba? So iba yun, nasa sa inyo na yan. Halimbawa po ganito, yung isdang tilapia na mayroong edible portion na 60 to 70 grams po pwede pong magbigay ng 41 calories dyan. Pero kung ipipirito nyo yan, magdadagdag tayo ng oil sa computation around 45 calories. So bali 86 calories na yon. Again, yung sinasabi natin dito ay yung timbang ng edible portion. Hindi kasama yung kaliskis, hindi kasama yung tinik, at pati na rin po yung hindi mga nakakaing bahagi. Edible portion weight ang sinasabi ko dito sa computation. Sana po malinaw. Kaya, kung kayo po ay nagpapapayat, better choice ang air frying nang wala ng kasamang oil. Tanong, nakaka-cancer ba ang air frying? Ang sagot, hindi. Yung sinasabi tungkol sa acrylamide na nafo-form kapag ka nagluluto at very high temperature, yun ang pwedeng makakancer. Pero sinasabi lamang naman natin dito ay huwag po ninyong sunugin ang mga pagkain para hindi maging issue ang acrylamide kasi nangyayari lamang naman yan kung overcooked yung food. Hindi nakaka-cancer ang air fryer, wala din po kasi itong ginagamit na radiation. Isa pa again, nakaka-cut ng calories ito by around 70 to 80%. At ganun din, nakakatulong din para hindi makuha ang ilang harmful effects ng cooking oil. Ang mode nito ay ang paggamit ng air fryer ng mainit na hangin at nagdudulot ito ng convection sa loob ng pagkain. At ito ang lumuluto sa pagkain nasa sa loob ng air fryer. Pero lilinawin ko lamang po, hindi ko po sinabing lagi kayong gumamit ng air fryer o lagi kayong magprito. Again hindi ko sinabi na lagi kayong gumamit ng air fryer at lagi kayong magprito. Wala akong sinabing ganon. Variety in food preparation pa rin po ang kinakailangan natin para magkaroon ng mas magandang food habits. At syempre, variety din po sa kinakain. Sa katotohanan lamang, nakakasawa na po ang paulit-ulit. Kaya naman po, iba-iba ang dapat ninyong natatry na pagkain. Tandaan, pagkain. Yung iba-iba nyo dapat tinatry. Okay? Sige, sana po malinaw and I'll see you in the next one. Ingat!